Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, and of course kasama niyo po sa inyong masarap na tanghalian, no? Welcome po sa ating second episode ng ating bagong radio program ng Commission on Catechesis, ang Kwentuhang Katoliko, no? Kahapon po, of course, masaya naming inumpisahan po itong pangalawa na, no? Pangalawa pong radio program ng Commission on Catechesis. But basically, ito po'y mga usapin, mga kwentuhang tungkol sa ating pananampalatayang bilang mga Katoliko, no? Kaya sama-sama po tayo habang kumakain kayo at nagpapakabusog, no? Magpabusog din po tayo sa ating mga puso't kaluluwa sa salita ng Diyos at lalong-lalo na po sa mga turo ng ating Santa Iglesia Katolika. Of course, Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Tayanan. As usual po, kasama ni Among Pep sa kanyang mga radio programs. Kasama. Parang marami naman tayong programa. Pangalawa lang ito. Talagang parang buntot kita. Oo nga. Diba? Of course, nagpapasalamat tayo sa ating mga listeners, no, kahapon. Of course, ano rin sila, listeners din ng mga barkadahan kay Kristo, di ba? Yung ating evening program every day. At nagpapasalamat tayo dahil of course, sinubaybayan pa rin tayo. No? At kasama pa rin natin sila sa tanghalian, ha? Kaya sa susunod niyan, Sister Son, kumpletuhin na natin yung almusal, tanghalian. Oh no. Tsaka yung hapunan, no? Dahil nga kasama na natin ang hapunan. Yung barkadahan, ngayon tanghalian. Tanghalian. Almusal na lang. Ano? Almusal na lang, Sister Son. Baka sasabihin sobra na kayo, ha? Pwede bang brunch? Ganda yung brunch siguro. No? Pero ito po, masaya. Sa bagay, kahit yung barkadahan masaya din. And of course, talaga pero naman. Pero ito po, dapat talagang kwentuhan na maganda yan. And of course, kapag ang pinag-usapan natin ang Panginoong Jesus, hindi pwedeng maubusan tayo, no? Hindi pwedeng maubusan. Yes. Dapat humahalakhak, dapat masaya. The joy of the gospel. Yan, no? Yung ating, yung napakagandang papal encyclical, no? Ni Pope Francis, The Joy of the Gospel. And let us try to discover and rediscover once again, no? The joy of the gospel. At ito isang binigay sa amin na bilang recollection input, no? Ni Bishop Ambo last month. Yan yung tuwa at saya at kagalakan na ibinibigay, no, ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga good news diba? May good news bang malungkot? Wala yata. Wala, di ba? Basta sinabing good news, sasaya ka. Diba sa atin pagka magbungad sa'yo ng kaibigan mo, oy, may good news ako, masaya na agad. Pero usually, good news, bad news. Pagka naman pag sinabi kong may good news, bad news ako, alin ang gusto mong mauna? Para sa akin, yung good news muna. Ayun. Para tumawa muna. Oo, yung masaya ka. Kasi pagka pangalawa yung bad news, matatalo yung lungkot sa saya, di ba? That's right. At yun ngang binigay na recollection sa amin ni Bishop Ambo, no? Yung The Joy of the Gospel. Ito yung pamagat na itong mga papal encyclical ni Pope Francis, no? Sabi niya, this is really redundant, no? Alam ba yung ibig sabihin na redundant? Oo nga, ulit-ulit. Yung parang inulit, no? Kasi sabi niya, is there sabi niya, a sad the sadness of the gospel. Hindi pwede. Pagka sabi niya God's gospel, no, which is good news, automatic na joy. Joy, kahit na hindi daw sabihin yung pero redundant nga kasi we truly emphasize, no, mas of course kung minsan talagang
Mahirap naman, Sister Son, ha? Yung maraming mga dadaanan kang pagsubok, mga sakripisyo pag pinapahayag mong mabuting balita, di ba? It is not always joyful, no? Tsaka Among, paano kung may magtatanong sa'yo, paano kung ang kinukwento mo, pinapako ang Panginoong Jesus, sasabihin pa bang, ano yon joy? O sige, paano natin sagutin yun? Kaya nga, hindi ba, o kahit na yung, yung Mysteries of the Holy Rosary, di ba? May joyful, may sorrowful. Kaya nga yun, no? Parang, pero kung titingnan mo nga, tama na nga naman yung parang inulit, no? Is there, parang always yung gospel may joy, no? Pero nga, yung nga sabi ko sa inyo, sa iyo, Sister Son, yung you cannot help, no? In actual, happening yung may mga malungkot din, di ba? Masaya kang magbe-preach, pero kung minsan, may sakripisyon kang ginagawa, may mga pagsubok dyan, di ba? Yung persecutions and everything, no? And talking about this, ito yung parang gusto nating ikwento sa araw na ito. Yan, dahil kwentuhang Katoliko nga Oo nga. Pero Among, mukhang excited pa tayo dahil baby pa talaga itong program na to. Hindi pa natin binabasa talaga, yung no? mga numbers ng yung mga numbers, oo. O sige, para bago tayo magkwentuhan. Parang excited. Tungkol dito sa, alam mo yung kukwento natin siguro sa ating mga tagapakinig ngayon while they're having their lunch. Itong mga, mga brief history siguro, no? And of course, mag-uumpisa tayo dito sa mga sources of faith, no? Ayun, no? Sources of faith, tapos brief history siguro ng Catholic Church. Yan, no? Kasi maganda yung may sense of history tayo, di ba? So, in a very simple, no, way, kasi masalimot din ng lahat tayo, di ba? May storya, may kasaysayan. Parang yung MMK, no? Sige, mamaya na yan, Sister Son, babalikan natin, ha? Sige. Okay, bigyan muna yung text line numbers, Sister Son. 0918-351-8282. 0918-351-8282. Smart po yon. Ang Globe naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. And of course, we invite you to send your text messages po kung may mga clarifications, tanong, o kaya mga sharings na po, no, tungkol sa inyong pananampalatayang Katoliko. Yan, no? Siguro, how did you become a Catholic, no? Yung iba kasi, hindi naman from birth, Diba, kung minsan may mga adult, tayo dyan, baptism, diba? O kaya, kung minsan, delayed. Yung nung pagiging Catholic nila. Pagiging Catholic nila, no? So, marami tayong mga storya, and of course, talaga naman, ang totoo naman yan, yung buhay natin, parang storya. May storya ang bawat buhay. You know, what is your life story? Pero hindi lang life story ito. What is the story of your faith? Yung faith story mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? The story of my life. Pero ngayon, the story of Jesus' life. Yan. Kaya nga parang drama tayo, no? Pagka-storya. Maganda nga kung yung di ba sa mga kuminsan, mga radio program na iba, nagpapadala sila ng sulat. Yung kanilang storya. Storya ng pag-ibig. Pag malungkot, Among, dapat akong nagbabasa sa cellphone, iiyak din ako, ganon. Siguro maganda kung, Sister Son, I suggest na, bigay natin yung email address natin. Baka gusto nilang mag-email doon. And then, from time to time, babasahin natin yung mga sulat nila. No? Yung sulat, yun nga, maybe they can share with us yung storya, no? Baka mga love story din, pwede rin. Diba? Pwede din po. Kasi po, kahit na yung love story ninyo medyo masaklap. Kung masaklap sa'yo. Kung masaklap. Kung maganda sa akin, hindi. ako magbabasa. Hindi, Among. Pag masaklap, ako ang magbabasa, pero I can turn it into positive.
Oo. Talaga. Kasi ganun ako eh. Wow. Gandang pakinggan. No? Oo, kahit masaklap, I assure you, I can turn it into positive. Parang sweet and sour ka. Masarap yan, sweet and sour. Okay. Sige, at nabigay na natin yung ating mga text line numbers, no? Text lang po kayo. Of course, nandito po kami ni Sister Son para later on ay babasahin po natin yung inyong mga text messages, no? Regarding, of course, ang ano pa po yung mga bagay-bagay na gusto nyong linawin, no? Tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, no? Okay, Sister Son, yung nasabi nga natin, dahil nga ang program na ito, it's all about the Catholic faith, no? Yan, no? Of course, yung Catholic faith na yan, no? Kailan ba nag-umpisa yan, no? Ano ba yung small and humble beginnings of the Catholic faith, no? Of course, we go back to sino ba itong may Catholic faith? Sino ba yung may faith? Hindi ba yung community? Yan, yung church. Yan, no? At balikan natin konti, no? Siguro istorya natin sa ating mga tagapakinig, ang konting storya ng ating pananampalataya, ang ating simbahang Katolika, no? Hindi ba dun sa, I think, ano yan, no? Yung, that's part of the course on faith and revelation. Yan, di ba? Among, may tanong ako, correct me if I'm wrong. Kapag kami nagtatanong ng ganyan, ang tamang sagot ba ay yung more than 2,000 years ago, kasi 2015 na tayo, doon nag-umpisa? Yeah, oo. Yun. Kaya nga 2015 sabi. Diba? So more than 2,000 years ago. More than 2,000 na tayo. Nag-umpisa ang Catholic yung date, faith no? natin. Okay, anyway, yun nga, no? Kasi tayo mga Katoliko, Sister Son, when it comes to sources of faith, ha? Kasi baka itanong ng ating mga listeners, no? O, Father, yan, pinag-uusapan natin yung ating pananampalataya, no, bilang Katoliko. Pero ano ba yung mga pinanggagalingan nitong yung Catholic faith natin, no? Ano ba yung parang sources? Oo, kasi among ako I read one time na yung ibang religion, iisa ang source nila. Sola Scriptura. Oo, the Bible. Yeah, Kasi tama rin yung Bible. Di ba kami sabi nila Oo, kaya lang tayo tatlo. Oo. Pero may pang-apat na din, no? And this is being actually recognized also as a source of faith. Sige, explain mo yung pang-apat mamaya. Oo, mamaya, no? Yun nga, yung Sola Scriptura, no? Of course, yung ating, we respect, no? Yung ating mga Protestant brothers, no? Ako minsan pag wala sa Biblia. Ako, yan ang maganda eh. Pag wala sa Biblia. So yun po ang nabasa ko na yung ibang religions, iisa ang source of faith nila at yun ay ang sacred scripture or Bible. Pero tayo pong Katoliko, ito po, kwentuhang Katoliko na talaga, no po? Pero tayong Katoliko, tatlo po, or ngayon, sabi ni Among, 4 na ang sources of faith natin. Traditionally tatlo, pero even I think the institutional church and even Catholic theology will admit this, no? May pang-apat na talaga. Okay. Okay, so yun nga yung alam natin, yung Biblia, no? Yes. Yes, we don't, we don't disagree with our Protestant brothers and sisters. Tama yung sa inyo na ang Biblia ay pinanggagalingan ng ating pananampalataya. It's a source of faith, but it is not the only. Yun. Naku, yun. Yan ang pagkakaiba. Diba I think in the Gospel of John, no? Malinaw yun. Sabi ni John, kung isusulat lahat ang mga ginawa ng ating Panginoon. Ay, diba? Oo. Ano sabi niya? Paano ba yun? Hindi magkakasya ang buong ang buong mundo sa mga librong isusulat, diba? Kung isusulat lahat. Kung isusulat lahat. Kaya meron talagang hindi nasusulat. At mamaya po i-explain namin kung ano ang tawag doon. Kaya nga, hindi ba pagka nagko-coach yung mga ibang religion, yung mga ibang religious denominations natin, nasusulat. Basa.
basa, yan. Maganda na talaga Yan. naman nasusulat, basa, Oo, no? totoo yan. Pero hindi lang Hindi ang sacred scriptures, no? Hindi lang ang Biblia ang pinanggagalingan ng pananampalataya, no? Okay. Let's start with itong Okay. para sa akin ang Unang-una. pinaka-importante, Oo. no? Of course, Bible, the primacy of the Word of God. No? Alam natin yan, talagang mahalaga naman. Pero don't you know, Sister Son, that ang Biblia, the Word of God, no, as of course written in Scriptures, no, ito'y produkto lamang nitong unang-unang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Pinanggalingan ng ating pananampalataya. So the Bible is really a product of this, no? At ano yung unang parang source, pinanggalingan at pinanggagalingan pa rin natin ng ating pananampalataya. Ito, tradition. Tradisyon. Naku. Ayan. Naku, napakaganda. Ano ba yung tradition mo sa buhay mo? Oo nga. O kahit naman tayo sa pamilya, 'di ba? May tradisyon. May mga tradisyon po tayo sa pamilya na ako may mga tradisyon sa Pilipino na ayaw kong maalis. Kahit sabihin natin, uy, modern na tayo ngayon, di na uso yan. Hindi nababali yung mga Ay, tradisyon mo? hindi, oo. Pagka-tradisyon na maganda, hindi dapat alisin. Talaga. Hanggang sa mamanahin na ng hanggang sa wala na tayo dito sa mundo, mamanahin ng mga kabataan. Like for example, yung pagmamano, di ba? Tradisyon yon ng Pilipinas. Pwede yan, oo. Di ba napapansin na mong pagka nag-a-attend tayo ng national convention, o pagkatapos ng misa, iilan lang kaming nagmamano sa inyong mga pare. O, di ba? And I'm proud of that. Di ba? Talaga, Oo. That's right. Kasi tradisyon ng Pampanga O siguro even other towns, pero napakaganda yan na hindi pwedeng alisin. Kaya ito, no, ang tradisyon lahat na ata, no? Yung ating mga nakagaawian, yung ating mga paniniwala, no? And tradition is very encompassing, sabi nga. Oo. It includes yan, mga beliefs, norms, our cultural practices, no? Lahat yan, religious. Yan, no? Kasama rin yan, no? So let's zero in itong ang parang ating religious traditions. Marami, 'di ba? Hanggang ngayon. Yung nga, yung mga minana natin, no? Oo, mga minana Pagmamano. natin yan, oo. Ano pa ba? Our family traditions, no? Yan, yung praying together. Praying the rosary, may mga yung ganyan. nawala among. Like for example, yung mga is this tradition, yung noon kasi pag sa bus, nakatayo ang babae, bibigyan ng upuan ng lalaki. Ngayon, hindi na. Hoy, may ano yan. May napanood ako, ha? Hindi na. Gusto nilang ibalik yon. Oo. Yung mga, oo. Talaga. Totoo. Pelikula? May programa ang, I think, programa. ano ba yung sa, yung licensing? Hindi man LTO, eh. Oo, mayroon sila. Talaga? Oo, sa mga public, mga jeep, no? Binabalik nila yon. Parang may program, yung nakita ko yung isang tarpaulin nila about that, no? Yun nga, yung mga babae ang pinauupo, parang because of course parang nawala na yun Oo, pero binabalik. Kasi nung nakabasa ko last week lang nakita ko may matandahan na nakatayo, talagang wala man nagbibigay ng upuan. Pero lalo po ngayon dapat po dahil Women's Month ang March. Yan. So napakahalaga ng tradisyon sa buhay ng tao, no? Yan, yung history niya, yung pinanggalingan niya, family background, no? Mga values, principles, no? Customs, yan. Ang dami niyan, Son, ang tradisyon. Ganon din ang ating pananampalataya. Yan, no? Ang ating simbahan po ay may pinanggalingan na tradisyon. Ayan. At kung minsan, yun nga, no? Kulang tayo dito na hindi natin binabalik-balikan yung pinanggalingan, no? Saan ba nang galing ang ating pananampalataya, di ba? We should have a strong sense of history. Kasi napakahalaga ng historya, yun. Kaya nga, yung ano ba yung storya? Ano bang istorya mo? So, yung nakaraan, yung pinanggalingan, di ba? O may tayo dyan, kasabihan.
ang hindi marunong lumingon, Sa pinanggalingan ay hindi. makakarating. Ayan, no? Oo. I think to better appreciate our faith, our Catholic faith. And of course, ito nga yung pag-uusapan natin dito sa programang ito, yung mga turo ng simbahan. Eh may ano po yan, may ugat yan, may tradisyon yan na pinanggalingan. Oo. No? And of course, yun nga, it's very encompassing ang tradisyon ng simbahan, no? Kaya nga, siguro ako, mag-start tayo dun sa Oh, sige. sa storya ng ating Panginoon. Ay, yes, Yan, Samong. the Jesus Napakaganda. story. Yes. Ayan, di ba? Okay. Kahit ang Panginoon may storya. Oo. Alam natin yan, Sister Son, ha? Oo. And this is, I think, the parang the origins of Catholic faith, no? Christian faith. Yan. Okay, so ang ating Panginoong Hesukristo, yan, ang Baka kwento niya. sabihin si Jesus buho ba'y Katoliko? Diba? Hindi pa ho. Yan. Kasi nga, alam naman natin, no? Sige, magbalik nga tayo. Kasi, saan ba natin mababasa itong Jesus story ito? Yung story ng Panginoon. Naku, pumunta kayo sa mga Gospels. Diba? Yan. Naku, pagka... Lahat po, the four Gospels. Advent, Christmas, no? Saan nagumpisa ang Panginoon, di ba? Oo, yan. Sinilang siya ni ang ating mahal na ina, no? So, naging tao, Oh, yan. at makikita mo diyan si Joseph Mary. 'Di ba nung sa infancy narrative? Pati ka, pangalan mo yun, Oo nga, may pangalan ko 'yan. Okay, Joseph Oo. Mary. Yes. Sina Joseph, sina Mary, they were devout Jews. Oo. Mga ano 'yan? Jewish woman, no? Oo, mga Hudyo 'yan. At sila'y devout, no? Meaning to say they follow the prescriptions of the law. 'Di ba? Yung circumcision, yung ano ito? Sa February 2, yung presentation in the temple, 'di ba? Lahat. Yung mga batas noon. Yung mga laws, offering nila. Makikita mo na talagang mga Hudyo to, no? At ang Panginoon, lumaki siya bilang isang Yes, Jew. Yes. Yan. Kaya diyan tayo. Alam mo, ito of course tinuturo ko dyan sa Faith and Revelation. Akala natin it's a different religion yung Yung Jewish. hindi yung Catholic faith. No? Yung Catholic faith. Pero history will tell you, Sister Son, it's an offshoot of Judaism. Ang beginnings ng Catholic faith nagumpisa sa mga Hudyo. Mga Hudyo. Oo, yung Judaism na yan. Mas matanda yung Judaism kaysa sa Catholic faith. So ibig sabihin na Parang nagsuli, ano ba yun? Yung nagsanga? Nagsanga. So parang yung main tree, yung Judaism, no? Yung reliyon ng mga Hudyo. Pero later on, yan, di ba? It became, no? Of course, a worldwide religion ng Catholic faith, no? Pero nagumpisa tayo, the roots and the beginnings, the humble beginnings of the Catholic faith, siyempre, sino ba yung nag-introduce nito? No? Yun nga, Ang Panginoon. ng Panginoong Jesus. Ano ba yung reliyon ng Panginoon, di ba? Hudyo siya. Yung kultura, mga tradisyon, no, yung mga Jewish traditions nga. Although alam natin, binago niya yan. Diba? Ang dami niyang binago din. Oo, no? So, ano po, baka sabihin nyo from zero, tapos lumitaw na lang yung pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Ay, hindi po. No? Again, history will tell us and tradition will tell us that it is an offshoot of Judaism. Kasi nga Hudyo ang Panginoon natin. Parang halimbawa, kung lumaki dito sa Pilipinas, no? Ang ating Panginoon, di ba? Ano ba yung reliyon noon bago yung Kristyanismo rito? Parang mga Bilipinda Anitos, di ba? Tayo mga Anitos, mga spiritista yung tayo. before Christianity dito sa ganyan, Pilipinas, diba? Mga Anitos. Yan, mga ganyan, di ba? Mga Malayan. Oo, parang ganyan, di ba? So, kung dito siguro ang Panginoon, wala pa yung Kristyanismo noon, ganun din ang kanyang magiging reliyon, no? Parang ganyan. So, ang kanyang reliyon, ang kanyang kultura, no? Itong mga tradisyon na minana ng Panginoon, ito nga mga Jewish traditions. Because, no? Ang laki ng impluensya ni San Jose, ang Blessed Mother, di ba?
Oo. So, lumaki siyang bilang Hudyo. Oo. Ano ba yon yung tinatawag na the chosen people? Oo, yung bayan ng Israel, no? Oo, Israel. So, yung Old Testament, makikita mo dyan, ano ba yung mga foundations of Judaism? Naku, ang dami dyan. Oo. At hindi tayo matatapos, no? If they want to know ano ba itong reliyon ng mga Hudyo, no? No, you just read Old Testament, ang dami dyan, no? Anyway, dyan nagumpisa, Son. From Judaism, no? Ayan, lumaki ang Panginoon, di ba? At akala alam natin yung ano mang ginawa niya, yung sa temple, no? And then, bigla siyang nawala, di ba? Oo. Ano ba yung tawag doon? The hidden life of Jesus. Yun. Kung minsan nga, from 12 years old debatahan up to pa yan eh. Ano kaya ginawa ng Panginoon? 30 years, diba? O sige, may kanya-kanya tayong siguro. Ako among para sa akin ang ginawa ng Panginoon noon dahil hindi pa siya nagmilagro, hindi pa parang normal people na kagaya natin. Siguro nagkarpintero siya, ganun. Oo. Tahimik lang siya, tahimik. Kasi ba yung Normal life. I think 12 years old siya. 12 yung, to 30. Oo, 12 to 30. So, yung hidden life niya is approximately, ano ba yun? Mga 18, parang ganyan, no? 30 minus 12. Parang 18, something like that, no? So, yung tama ka, hindi ba yung tumutulong siya sigurado sa pagiging carpenter? Sa tatay niya. I am very sure, totoo yung sa'yo, no? He followed the footsteps, no? Yung kanyang profession naman talaga, hindi ba? Son of a carpenter. Oo. May napanood nga akong film nung bata siyang naglalaro pa ng buhangin, ganyan as any normal child Kid, di ba? Oo. Yan yung movie, di ba? Jesus Christ. So, no? naglalaro ng buhangin, tuwan-tuwa ako nung makita Pagkatapos ko. alam ko yung nadapa siya, tapos ang ating Blessed Mother, no? Yan, yung ayaw niyang matungisan siya and everything. Parang tayo, kasi nga yung humanity ni Jesus. Yan, di po ba? So, may storya po ang ating pananampalataya. At yan, no? Of course, the head, no? Talaga naman, no? Alam natin ang ating Panginoong Jesus. At may storya siya, no? At alam po natin that after those hidden life, naku yan, yung public ministry niya, no? Okay, Stresson, puputulin muna natin dito, no? Sige. So, nasa tradition muna tayo at yung Jesus story, no? Ang ganda pala ng storya ng ating pananampalataya, di ba? Sa ating mga texters po, I think may mga texters na tayo, no? Kindly share yung inyong mga reflections and insights regarding your Catholic faith, no? If you are proud to be a Catholic, no? Siguro po pwede yung ibahagi sa amin ang istorya ng inyong pananampalataya, no? Mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin yan, no? For the meantime, Sister Son, mag-break muna tayo, no? Magpatugtog tayo ng isang religious song para gumana yung ating mga kumakain, no? Para po sa inyong lahat ito. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see.
strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Okay, dito pa rin po kayo sa ating bagong programa, ang Kwentuhang Katoliko, no? Napakaganda nung kanta, ha? Oo nga. Yung God will make a way when there seems to be no way. No way. Alam mo, yan ang faith, Sister Oo. Son. Yung parang kumisan na, naku, wala nang daan. It's a dead end for me. Pero ang faith, sabi niya, there are no dead ends, but only detours. Ayun. Alam mo yung detour? Oo, yung May iba pang parang paraan. ibang Ibang daan, no? ibang daan. At, sabi nga ng kata, gagawa ng daan, ng bagong daan sa iyo ang Diyos. Oo. Kaya, don't lose hope, no? Yung iba kasi, kung minsan, naku, hanggang dito na lang ako. O kaya, ay, naku, wala nang mangyayari dito sa maganda kong plano, parang ganyan, no? So, they easily give up, di ba? No, I think we continue, no, to beg the Lord for grace, no, for blessings. Para po, yan, no, He will make a way for all of us, no? Okay, at of course, to summarize yung ating first segment kanina, yung nga, ano ba yung mga pinanggagalingan ng ating pananampalataya, no? Siguro before we can really discuss the contents of our Catholic faith, no? Let's go back. Ano ba yung mga yung istorya, no? Kasaysayan. May saysay. May meaning itong lahat ng ating ginagawang ito. At we are trying to root out, no, ang pinanggalingan ng Catholic faith. And of course, walang ibang pinanggalingan ito kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Pero yun nga, hindi ho siya parang kamukha nating Katoliko ngayon na mga seven sacrament. Wala ho pa yan, no, nung panahon ng ating. Kasi Hudyo siya. But as I have said, I think this is the essential truth na malaman natin sa history of the Catholic Church, no? Yung Catholicism, yung Catholic faith is really an offshoot of Judaism. Ano ba yung offshoot? Yung parang nagsanga. Naging sanga. Parang nanggaling doon. Pero later on, it developed into a universal faith, di ba? Yes. May mga texters tayo. Texters na tayo. Wow, kahit 2 days pa lang. Kumakain yata. Talagang ganado sila, no? Dahan-dahan lang po sa pagsubo ng pagkain nyo. Yan, para hindi kayo mabulunan. Yan, from 5772, si Ruth. Yan. Sabi niya, pinanonood ko po kayo. Hehe, bagay uniform nyo kay Among. Oo, kasi pareho kaming naka-uniform ni Among po, kaya lang magkaibang kulay. Peach siya, ako maroon. Ayan. Kamukha nung yung laptop mo, oh. Oo. Kamukha yung mo. Tapos sabi pa niya, noon po, pag 6 p.m. at 12 p.m. nag-e-angels kami sa family together. At pag nasa school pa ng 12, kahit sa gitna ka ng daan, humihinto po kami. Tradisyon Bakit yan. ngayon di na? Oo nga, napakagandang tradisyon, ano, na parang naalis nga. Parang gusto ko sanang, kung pumasa sa, magpasa ng bill, no? Ibalik yung mga dating tradisyon nating mga Katoliko. Oo nga, no? Diba? Sana may senador or congressman na magpasa ng bill na ganyan. Ipasa natin sa CBCP. O, sige. Baka sabihin sino ba yung mga announcer na to? Ayan, Among, tatakbo muna ako ng congresswoman. Biro lang po. Hindi, kung hindi mo kayang tumakbo, lumakad ka na lang. Hindi, lumakad ka na lang. O kaya gusto mo, i-wheelchair kita. Diba? Okay, may isa pa? Okay, may isa pa from 9940. Noon po, tradisyon namin ang mag-angelus pag 6 p.m. na at mag-rosary kaming lahat sa pamilya bago po matulog. Sana po matuloy pa yon hanggang sa generation ngayon. Yan, Oo, talagang mga tradisyon natin yan Tsaka yung I think nabanggit ni Ruth yung gusto ko yung pagka nasa jeep ka. Oo, tapos when you pass by a church. Oo.
Anong gagawin ng mga ano? Ay, ito, yun nandun pa hanggang ngayon. Magsa-sign of the cross. Magsa-sign of the cross madami sila. pang gumagawa nun. No, di ba? When you pass by the house of God, Oo. di ba? Oo. Parang na keng kapampangan itang magpaindispo ka. Alam mo ngayon eh. Tsaka noon na mo. Makilabas kay po. Oo. Pag Angelus, kahit sa daan ka, titigil ka eh. Oo Ngayon, nga. hindi na. Pero alam mo sa Marky, mo. Ginagawa pagka nila. Ginagawa, pag 6 Oh, p.m., that's good. nagsishopping ka nandun. Pero titigil, no? Titigil ka, That's good, that's good. oo. Kahit na... I remember nung maliit kami diyan sa Florida Blanca. Talagang yung kampana ng nung matandang simbahan namin. Pag kasi kung minsan nagagabi kami, no? Naglalaro-laro pa kami nung kasi from grades 1, 2, 3 nasa Florida Blanca pa ako. And then I transferred sa another school 4, 5, 6 sa Guagua na sa mga madre. Pero I remember yan, no? Dadaan kami ng ng Angelus. Tapos talaga yung the whole town makikita mo yung mga sasakyan, yung kalesa, titigil lahat. Which is I think ang ganda, di ba? Oo, kayo pong mga senators and congressman, sige na po. Bakit Ipasa naman niyo yung senador bill na at ibalik congressman natin. ang gusto mo, Ano? Ikaw talaga medyo O parang para ka na. mapabuti, oo, di ba? Sige, Para basahin mo yung mapabuti. text natin. Okay, may isa pa from 8068. Wala na po ba yung rosary sa station ninyo? Dito. Yung yung nagro-rosaryo 12 to 1, di ba? dito, 12 to 1. Balik natin. I think pagkatapos, kung pwede, no? Oo. Sige, tatanungin po pagkatapos, namin mamaya. Oo. Yes, I think let's make way for the recitation of the Holy Rosary. Sige po, I will take note of that. Sige. Okay, at ito nag-text si ang ating program manager si Karen, no? Ito may email kasi kanina sabi natin oo. baka gusto nilang mag-email ng kanilang mga kwento, no? Tapos isasadula natin dito. Basta't mag-aral ka ng mga yung sa drama. Okay. Ito ho yung email namin, no? kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan, no? Ipaulit-ulit natin to, Oo, sige. Letter K po, no? Kwentuhang and then dot, no? Period po actually. Sorry. Kwentuhang Period and then katoliko and then at gmail.com. O kaya dot, no? Yung dot po yung period, no? Kwentuhan.katoliko@gmail.com, no? Kung may mga gusto po kayong ikwento tungkol sa inyong pananampalataya, hindi pwede diyan sa ating dahil nga alam mo naman limited yung ating yung maximum, no? Letters na diyan, no? And then we also have a Facebook page pala. Untitled Kwentuhang Katoliko. At may mga nag-likes na daw. Few likes from yesterday. Naku, thank you po. Okay. So, anong sabi mo kanina mo? Gusto mo akong mag-aral ng drama? Mag-enroll ako kay Loris Guillen. Okay, good. Oo. Ang buhay ay parang isang drama. No? Ayan, sige. Kaya nga yung drama, at ito, dito actually, hindi naman talagang drama, pero istorya, no? Kasaysayan ng ating pananampalataya. So, may istorya po itong ating pananampalataya. At kanina nga ay na umpisahan natin, no? So parang kung ang tanong natin si Jesus ho ba'y Katoliko? Hindi pa ho. Hindi ho siya Hudyo. So from a Jew and of course that includes his culture as a Jew and of course as a religion yung kanyang Judaism, di ba? Pero alam natin po na yun nga, no? Kaya nga yung Judaism and Christianity, marami yung similarity natin. No? Kaya nga, sabi ko offshoot, no? Parang medyo, hindi naman humiwalay, pero parang nagkaroon ng, hindi naman breakaway, pero something to that effect. Dahil nga, ang ating Panginoon binago niya Yun, no, itong mga tradisyon na to. Kasi totoo naman, kung minsan may mga
not everything in tradition is good, ha. Mm-mm. Kung minsan may hindi rin Like for example, Among. tayo kung minsan, 'di ba? Oo, sa yung mga atin, meron. pag-uugali natin, 'di ba? Yung halimbawa, yung manyana habit. Oo, parang O tradition kaya yung din yun eh. yan, kasama yan kasi nga ugali na natin yan eh. Oo. One tamad. Procrastination. Oo. Yung bang image na one tamad, mga no? negative yun. Negative yan, oo. di ba? At kung minsan, maganda yung utang na loob, Sister Son, maganda yan, no? Pero kung minsan, hindi rin maganda yan. Oo, pag sumobra. Pag hindi na tama yung, yung resulta ng gagawin mo na pagbayad ng utang loob at hindi na tama. Yung parang way siguro, yung paraan. Yan mga, di ba? Oo, hindi na. Like for maganda. example, yung bahala na. Oo. Maganda rin yung, kasi bathala na yan eh. Oo, yung talagang... Ang Diyos na ang galingan. bahala. Parang ganyan, no? Bahala na. Maganda rin yan, pero may negative naman yan. Oo, you have to do something pa rin. Di ba, do your best and God will do the rest. Naku. Yan. Kung minsan, yung the rest, yung Panginoon, ginagawa niya yung sa Kanya. Pero yung Pero may gagawin ka pa we are rin. not doing our best. Oo. Kasi nga, bahala ng Panginoon. Katamaran na naman yan. Oo. Alam mo natin, everything in tradition is good, sabi ko nga, no? Good, And Jesus saw that. That's why, no, parang hindi man revolutionary, pero alam natin na konti-konti, during his public ministry, alam natin yan, di ba? When he preached the kerygma, no? Di ba yung yan yung temptation story, tapos nabinyagan pala siya, yan. Binyagan, na by John, no? Just like any Jew, di ba? Na although he does not need the baptism of John, yung kasi baptism of repentance diyan, no? So naniwala kay na yun nga yung pagbibinyag, tapos alam natin yung voice, no? Listen to my son, no? And then we all know after that yung temptation, and then yung pakinggan din natin yung yung after the temptation, yung nga yung public ministry niya. Yan. Remember yung sa mga synagogue, binago. yung synagogue niya na sabi niya ay yung the reading from the prophet Isaiah. Oo. Alam mo 'yon? Nung in-unroll niya yung Scroll. scroll. The Spirit of the Lord is upon me. me. Naku, parang jubilee year yan. Napakaganda nung Bringing the good news to the to the poor. poor. Yan, Yung year freedom na yun, to tamang-tama prisoners, ngayon no? sa- Sight to the blind, no? Yun ang kerygma. That's the preaching of the good news, no? Kerygma. Pero later on, yung kerygmang yan, magfo-focus sa kanya because Jesus is the fulfillment, no? Of that particular, proclamation, see? So yan, di ba, nag-preach siya. 3 years, Sister Son. 3 years, no? From 30 to 33 years Yeah, old. oo. 3 years, ha? Pero talagang solid, no? Oo. Tapos, baka So, tanong, part na ng tradition yan, po. oo. Yan na ang So, part ng nagbi-build up na tradisyon. yung Christian tradition. Oo. So, nag-umpisa sa ating Panginoon, di ba? Pagkatapos, dun sa 3 years na yon sa public ministry, naku, ang dami niyang mga turo. Oo. Sige. At kumuha pa siya ng mga katulong niya na mga diba? apostles. So, nakasulat Apostles. lahat po yan, Oo. yung kanyang the preachings and the teachings of the Lord, no? Buksan nyo lang yung Matthew 5, di ba? Yung Sermon on the Mount. Yun ang number 1 na favorite kong teaching niya. Gusto mo ba yun? Ang ganda, di ba? Yung Oo. blessed are the poor. Kasi no? pag nagagawa mo theirs yun is the kingdom of God. pagkaramdam mo na nagiging banal ka Pag nagagawa mo yung 8 Beatitudes. Yung 8 Beatitudes na yan, yan, sino ba yung One of my masaya? favorite to. Yung happy, di ba? Happiness, no? Oo. Yan, yung mga, daw, Parang poor. paradox din yun naman. Yung mga umiiyak. Happy ka, pero ba't ganon? Yung mga gutom, sabi niya, no? Kamukha ko ngayon, gutom ako. Pero masaya ako, sister. Gutom ako Ayan. pero masaya. Ayan. Kasi iba yung kabusugan na experience natin, Oo, diba? kasi po dito, pagkatapos naming, apostolate, mag-apostolate ni Among, masaya kami. Oo Hindi nga. mo kayang bilhin ng salapi Yes, no. ang gaan ng pakiramdam at saka Oo. ang saya ng nag-apostolate. So yung 3 years na yon, Sir Son, no?
talagang makikita natin, no? And his teachings, no? Oo. 'Di ba? It was said, no? Before, no? In the Old Testament, thou shall not kill, no? Yung mga ganyan. Oo. Tapos dadagdagan niya. Oo. 'Di ba? Hindi lang yung papatayin mo, pero pagka may anger ka, 'di ba? Ayan yan. Palalalimin niya, oo. Yung mga turo ng mga propeta, hindi niya, actually hindi niya pinalitan, pero binigyan niya ng mas malaking konteksto at lalong-lalo na yung mas malalim na kahulugan. Oo. Diba? Ang ganda. Kaya nga, sabi niya, I did not come to abolish the law and the prophets, no? I have come to fulfill the law. Oo. Ganda. Ang ganda, di ba? At, hindi natin ma-summarize lahat ang teachings ng Panginoon natin. Basahin niyo po yung mga ebanghelyo natin. Naku, ang dami dyan. Oo. No? Kahapon, yung ganda, yung mga tidbits niya, di ba? Yung Oo, gospel. yung mga teachings niya. Be merciful. Oo. Judge not. Judging others. Oo, yan. Tapos, sa mga teachings niya. Forgive. Ayan, no? Ang dami. Oo. Ay, hindi ko mo, siyempre, hindi natin just, it's all over the four gospels, di ba? Oo, so basahin po ninyo. Oo, four yung mga gospels. teachings na po yan, no? Or mag-enroll po kayo dito sa Alfie. May Yan, subject oo. po kaming the four gospels. Yes. Yan. Pagkatapos nung 3 years yan, Sister Son, edi alam natin, nag-gain siya ng popularity. Kasi talagang, sabi nga ng gospel, he taught with authority. Oo, amo. Dahil talagang, he was a person of integrity dahil the words, and his deeds, are one, di ba? Pero, yan, naging popular nga siya. He taught with authority, talagang respeto siya, pero naman, marami siyang mga kalaban. Oo. Parang ganun din talaga yun yata, no? Ano? Ganun talaga yata yun. Kahit ngayon, di ba nangyayari yun? Hindi daw When you- exciting ang buhay kung Oo, walang walang kontrabida. Totoo yun. Kaya- At lahat tayo nakakaranas tayo ng siguro tanong natin sa ating Mga mga kontrabida. tagapakinig, no? Sino ba yung mga kontrabida Sa sa buhay buhay? Pero wag niyo hong pagagalitan, no? Kaya mumurahin, no? I suggest pasalamatan niyo sila. Oo. Yung mga kontrabidang Oo. yan. Kasi, Oo, minsan. sige nga, ikaw nga ang mag-advise. Oo. Bakit kailangan pasalamatan yung mga kontrabida? Kung minsan, Among, doon mo marirealize na, oo nga pala, kung minsan ganyan ako. So, Yan. kung walang nagkontrabida, hindi mo marirealize, di ba? Yung mga kumakain dyan, baka titingnan nyo yung mga katabi nyo, no? Ito ba'y kontrabida sa buhay ko? Di ba? Wag naman ho. Pero, kung may mga mga yan, no? Mga kumukontra sa atin, well, be glad and rejoice. No? Dahil ang Panginoon, alam natin. Blessed are those who are persecuted. And he was put into hot waters for so many times. Lalong-lalo na yung mga sabat-sabat na yan. Oo. Di ba? Yung Ang daling nagalit at pinapalitan saka, alam mo naman, mga professional jealousy din. No? Look at the scribes, the elders, di ba? Kaya nga, well, sad to say, alam namin yung mga kontrabida kung minsan, they don't want to stay in the light, sabi nga, no? At ito nga ang ginawa nila. And I think this is the story of land. Diba? Oo, tamang-tama sa panahon natin ngayon. At Second hindi week lang of yun, Lent. Sister Son. Ang napakasakit dahil nga sabi mo, pinili niya itong mga disciples and then at the same time yung apostles, di ba? 12 of them. Naku, yung isa... Oo, yung isa pa ang naging kontrabida nga. kontra. Si Judas. So, Alam mo, yung story ang yan, no? Again, it really speaks to us, no? Kasi parang tayo rin yan, no? We undergo all this, eh. Oo. Ang masakit talaga, akala natin yung mga kasakasama natin, kung minsan yung mga akala natin, kaibigan natin, kapanalig natin, Oo. kung minsan, at ito ang, hindi mo maintindihan sa buhay, no? Sila pa. Oo. Natatawa si Ruth niyan, ha? Natatawa si Ruth. Diba? Kung minsan you don't expect, diba? Oo. Oo.
Bakit ganun Sila po ang pang buhay? magtataksil sa'yo, Diba? ganyan, o, no? Oo. At, You think na kaibigan mo sila, you think na loyal sila sa inyo, and then bigla kang pagtataksilan. yan po ang storya ngayon, no? Malapit na lang sa Holy Week. Oo, yan ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Oo, at siyempre malungkot tayo na bakit naman gano'n, di ba? You could understand, itong storya ng Panginoon naku, wag nating sasabihin na, Lord, you don't understand my sufferings. Hindi mo alam yung mga paghihirap ko. Naku, tingnan nyo nga ho yung, yan, Holy Week na. Mas grabe Mas pa nga grabe yung nga, dinaanan diba? niya. Wala siyang ginawang masama, walang kasalanan ng Panginoon. Tapos, eto nga, during his public ministry, he was doing all sorts, miracles, good deeds, yun nga, yung the raising of dead people, lahat. Pero wala pa rin Talagang napasama pa rin siya, And we all know the rest of the story, Until finally, of course, it ended in a very tragic event. Yan, yung Calvary. No? Kaya nga pag tinignan mo ang Panginoon, sabi nga nung isang thief, di ba? No? Marapat lang tayo na magparusahan dahil gumawa tayo. Oo, pero siya. Naku, siya. Hindi gumawa ng masama ito, sabi ng tapos di ba? Acknowledge the Lord, di ba? Huwag mo akong kalilimutan. Yan. Yan din ang nabiling ko sa iyo, Sister Son. Huwag mo akong kalilimutan. Pag nasa Senado ka na. Kaya, sige. So, ito po ang Jesus story. And we will try to follow it up tomorrow. Tingnan mo, ang ganda pala ng panimula ng ating, yung mismong story ng ating Panginoon. No? Because this Jesus story later on, itutuloy. Sino ba yung magtutuloy? Yan, bukas. Hindi, sino ba yung magtutuloy pagkatapos mamatay ng Panginoon? Yan. Okay, yung nga pala. Diba? Yung mga apostles. Yes. The apostolic period. Kukwento natin bukas yan. Sister Son. At tayo naman tinatawag din ng Panginoon, di ba? Oo nga. Maging disiplo at later on apostles. Yan yung mission sending sa mga katekis. Diyan nakuha yan, no? So, ayan po, ang unang source ng faith natin is number 1, tradition. At hindi pa tayo tapos sa tradition. Jesus story pa lang tayo. Tutuloy po natin bukas yan, no? Ang ganda ng story talaga. Oo, kasi talagang kwento ito, kaya itutuloy. Parang comics na itutuloy. Yan. Itutuloy po natin bukas, no? And let us end our beautiful episode today, no? Itong ating pangalawang episode po ng ating bagong programa, ang Kwentuhang Katoliko, no? With a beautiful prayer, no? It's the prayer, the act of faith. Babasahin po sa atin ni Sister Son. O my God, I firmly believe that Thou art one God in 3 divine persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe that Thy divine Son became man and died for our sins, and that He will come to judge the living and the dead. I believe this and all the truths which the Holy Catholic Church teaches, because Thou hast revealed them, who can neither deceive nor be deceived. Amen. Okay, labang babatiin. Yung sina Dr. Dapisa sigurado. Nakikinig sila. Sige. Saka yung mga ating mga listeners sa Barkadahan. No? Thank you po sa mga listeners sa inyong Barkadahan. pagsubaybay. Mamaya po ulit. Yan, 6 to 7 uli. Mamaya ay magkita-kits tayo sa ere. Mamaya po gospel naman. Yeah. Ngayon, Kwentuhang Katoliko. Okay, ito po Sister Zon Kayanan. Nagpapaalam na po. Bye-bye po. Good night and God bless. Ay, good afternoon. Good afternoon, Sister Son. Yan. Talagang gutom ka na, ha? Bilisan mo, tako'y gutom na rin. Good afternoon and God bless po. And of course, kailangan po nating palalimin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. At ang Kwentuhang Katoliko po ay napakagandang programa para lalo po nating maintindihan, no? At palalimin natin ang ating kaalaman para lalo po nating isa puso at lalong-lalo isa buhay ang mga turo ng ating Panginoon, no? Naway parati po kayong magantabay sa amin, makiisa dito sa ating programang ito, no? At naway mabusog kayo
ng mga turo ng ating inang Santa Iglesia Katolika. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. I see